Okay, magandang umaga sa bawat isa. Buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Hagay chapter 1. Meron palang Hagay sa Bible. So, now, pag-aaralan po natin every Sunday morning ang book of Hagay, and probably, God willing, pagkatapos po ng Hagay will be Zechariah. So, yung pong dalawang books na yon na ating pong pag-aaralan this morning, sa Sunday morning. At ang book of Hagay, before we pray and study this book, basahin ko po yung Hagay chapter 1, verse number 8. Hagay chapter 1, verse number 8. Now, sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Hagay chapter 1 verse 8, Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay nagpe-pray, na humihingi kami Ama ng tulong, nabigyan niyo kami ng kaunawaan sa Book of Hagay. Alam po namin naman, ito po ay kalooban po ninyo, na malaman namin, mamaster namin ang every books of the Bible, and we pray na tulungan niyo kami as a church habang pag-aaralan namin ang prophet na ito, ang sulat po niya. We pray na bigyan niyo kami ng tamang kahulugan, ng kaunawaan sa kahulugan, Panginoon, ng bawat passages. And we pray na hindi lamang namin ito malaman, kundi may apply namin ang mga katotohanan sa libro po nito sa amin pong mga buhay. I pray na Banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan. In Jesus' name we pray, Amen. So, pag-aaralan po natin ang Book of Hagay. Now, as an introduction po, probably tanong ko po sa inyo, ano po ang mas popular? Ang Book of Ephesians or Book of Hagay? Yeah, probably Ephesians. Pero ang tanong ko, ano ang mas importante? Ephesians ba o Hagay? Pareho sila. Pero ang nakakalungkot na katotohanan sa maraming simbahan right now, Ephesians, yes, alam namin yan, pero tanungin mo, Hagay, alam mo ba ang Hagay or Zechariah, which we're going to see later on? So, tandaan po natin, hindi lamang ang kalooban ng Panginoon po, hindi lamang mamaster natin ang Book of Ephesians. That's right. Kalooban din po ng Panginoon na mamaster natin ang Hagay, ang Zechariah, at lahat po ng 66 books ng kanyang salita. Tingnan niyo, for example, ang 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, as a way of introduction to Hagay, 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy 3:16 and 17. Sabi po dito ni Pablo kay Timothy, na siya po ay nagpapastor sa Ephesus at this time, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Now, ang tanong, yung Hagay ba kasama siya ng all scripture? Yes. Amen. Now, dito po makikita natin lahat po ng 66 book ng Bible, ito po ay ibinigay ng Panginoon para sa atin, inspired and preserved in English, sa King James, para po magamit natin sa pagtuturo, sa pagtatama, sa pagkukorek, at pagbibigay ng instruction. So, ang nakakalungkot po na katotohanan in our time, the reality is, ang mga churches right now, they believe this passage, 2 Timothy 3:16, all scripture is profitable for doctrine. Pero in practice, they don't. They say vocally na, church, we believe that all scripture is given by inspiration of God, pero sa practice, they don't. Bakit po nasabing in practice, they don't? Because sa average po na simbahan, they don't care about Hagay. Yeah. They don't care about Zechariah. And even ang church member, kahit ang church member, years ng member ng church, because the church is not teaching the ignored books of the Bible, possible na ang church member ay years ng member ng church, pero they don't know about the theme of Hagay, perhaps. They don't know about the content of Zechariah, for example. Yan po ang nakakalungkot. Bakit? Dahil po, ang pag-aaral po ng Bible o ng salita ng Panginoon, let's say Hagay, ito po ay laborious sa part po ng preacher. Yeah. At ayaw po ng mga
preacher na magtrabaho right now. Yan po ang nakakalungkot. Kaya po ang karaniwang approach ng mga preacher in our time is, sa bawat preaching nila, is storytelling. Tandaan niyo po, ang Bible po ay binigay ng Diyos sa atin, not just for storytelling. Yep. At ang nakakalungkot sa mga churches right now, they are standing sa pulpito, but they are just storytelling. Ano yung buhay ni Abraham? O let's have a storytelling today. Ano ang buhay ni Daniel? Ano ang buhay ni Haggai? And just full of storytelling. And God doesn't want us to be like that. Yeah. Ang Bible po ay ibinigay na ma-master natin ano yung kahulugan nito upang may-apply natin ito sa ating mga buhay upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal, nakahanda sa mga mabubuting gawa. Yan po ang goal po natin. Kaya po ibinigay sa atin. Ang church po, they are busy about other things, many other things. They're busy soul winning, they're busy sa mga programs, pero I hope na mag-guide tayo ng church ng Jerusalem. Nang sabi nila ng mga apostles, ng mga leaders, hindi namin iiwan ang gawa ng salita ng Diyos. In Acts chapter 6. Na kahit maging busy ang church, dapat ang focus pa rin ay ang salita ng Diyos. Yan pong nakakalungkot. Ang church po ay pwedeng lumago numerically. Pero kung titingnan natin ang knowledge nila sa Scripture, dun tayo malulungkot. Now, ang tanong, ang church ay, let's say, throughout this 2024, 100 souls got saved and baptized. This last month, meron naging soul winning program, evangelistic, 1,000 souls got saved and baptized. Now, ang tanong, is God impressed with that? Na kahit meron nasisave at nadadagdag sa church, pero in reality, most of them are not really saved. Really repentant sa kanilang mga kasalanan. Ang church ay pwedeng lumago numerically, pero ang tanong, yung ba, impressed ba ang Panginoon sa mga bagay na bilang? O mas interesado ang Panginoon na lumago tayo sa knowledge ng salita ng Panginoon? At dito makikita natin, as a way ng emphasis, that's why we're going to study one of the ignored books ng Bible, Haggai. Now, ang goal po natin sa pag-aaral po natin sa Book of Haggai ay malaman natin yung historical meaning ng bawat passage, yung cultural, grammatical, literal meaning ng passage, and higit sa lahat yung Christological meaning, kung paano si Jesus Christ ay makikita natin sa Book of Haggai. Now in Book of Haggai, balikan po natin yung Haggai 1:8. Ito po yung key verse ng Book of Haggai. In Haggai chapter 1 verse 8, and by the way, ang Book of Haggai po ay hindi lamang pang church building. Kasi ang church, pag ang church ay merong church building program, okay church, magagawa tayo ng bagong auditorium, pag-aralan natin ang Book of Haggai, baka ma-inspire kayo magbigay sa church, para ang Haggai po ay hindi po para lamang sa church building. At we're going to see ano yung tema ng Book of Haggai na magiging application sa ating buhay. In Haggai chapter 1 verse 8, ito po yung pinaka-theme, ang sabi ng Panginoon sa bansang Israel through Haggai, "Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord." Now, ito po yung key verse, and we're going to explain this verse later on. Pero as an introductory lesson po, ang Haggai, Zechariah, and Malachi, sila pong tatlo were the last writing prophets to minister to Israel in Old Testament. Ang mga propeta po sa Old Testament, nahati po ito into two categories. Una, yung oral prophet. Sila yung mga propeta na hindi sila nagsulat, pero sila ay nagsasalita. Like Samuel, Elijah, Elisha. Sila po ay mga oral prophets. Mga propeta sila ng Panginoon, pero hindi talaga sila sumulat ng mga literature. At meron po tayong tinatawag na mga writing prophets, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Ezekiel. And three of them ay sina Haggai, Zechariah, and Malachi. Those are the three writing prophets in the Old Testament. At ito pong mga propeta na to, they are part of post-exilic prophets. Meaning, sila po ay naglingkod sa Panginoon, sa mga Hudyo, pagkatapos po nilang bumalik sa Promised Land, sa Canaan, from exile in Babylon.
That's why they are called post-exilic prophets. Sila pong tatlo ang post-exilic prophets. And by the way, si Haggai and Zechariah po, sila po ay magka-partner. They serve the Lord at the same time. Wherein Malakay ay naglingkod maybe later part ng history ng Israel. Haggai and Zechariah. Sila, ang book of Haggai and Zechariah and Malakay, they are part of Nevi'im in the Hebrew Bible, na ang ibig sabihin ng Nevi'im ay prophets, which is the second division of the Hebrew Bible of the Tanakh. Sa English Bible po, ang Haggai, Zechariah, and Malakay, sila ay bahagi ng minor prophets sa English division, sa division ng English Bible. Pero kung babalikan natin yung Hebrew Bible, bahagi sila ng second division of the Tanakh, which is Nevi'im, or the prophets. Ang Book of Haggai po ay meron pong 4 na characters. There are 4 characters that we need to know in the Book of Haggai. Una, si Haggai, the prophet. Pangalawa is Darius the king. Sino yung Darius the king? Siya po ngayon yung pinuno ng mundo nung panahon na yun. Panuno ng Persian Empire nung panahon ni Haggai. Darius the king. And Zerubbabel the governor. Si Zerubbabel po ng panahon po na ito, siya po yung inappoint ng Persian Empire na mamuno sa Israel, sa mga Hudyo, at siya ay appointed ng Persian Emperor. And the last one is Joshua the high priest. Mapapansin niyo yung mga characters na yan, mga pangalan na yan in Haggai 1:1. In the 2nd year of Darius the king, in the 6th month, in the 1st day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet, unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying. Now, did God put those names for us to just ignore those names? So, hindi po. And that's why we're going to study those people sa pag-aaral po natin ng Book of Haggai. Now, ang Book of Haggai po, ito po this is one of the shortest books of the Bible. Ang Haggai po ay isa sa pinakamaikling libro sa Biblia, and in fact, meron lamang po itong 2 chapters. At ang Book of Haggai po, not long after God led the Jews out of exile back to Jerusalem, the people became self-satisfied and began to neglect the things of the Lord. So, mamaya pag-aaralan po natin yung setting po ng Book of Haggai, but in overview po, nung bumalik po ang mga Hudyo from exile sa Jerusalem, sa Judah, ang mga tao po ay naging kampante na wala na silang templo, na wala na silang paglilingkod sa Panginoon. In application, ang mga tao ay nanatiling wala ng relasyon sa Panginoon. Now, bilang application sa ating panahon, majority po ng tao right now, they don't have relationship sa Panginoon. They don't have church life. Posible ba, kalooban ba ng Panginoon na ang isang Kristiyano ay walang church life? At yun po ang naging problema sa kanila. Na bumalik sila sa pagkakaalipin at sila ay nasa kalalagayan na ginagawa nila yung mga bagay to restore the city, pero kinalimutan nila yung relasyon nila sa Panginoon, kay Jehovah. At yun ang dinil ni Haggai sa kanyang sulat, sa kanyang prophecy. Dito po, ang Book of Haggai po, na while they were building houses for themselves, yet hardly anyone was grieved that the temple building project, which had been discontinued 14 years earlier and remain standing. Yun po yung overview, and we're going to see the details of that later on. And the prophet Haggai preached to a people who, in spite of neglecting for a time to build God's house at the expense of building their own, they had a heart for the word of God. And he was blessed to see his preaching bring forth prompt and immediate fruit. Haggai is one of the successful prophet. Dahil nakakatawa kay Haggai, kakaiba sa ibang propeta, nung nag-preach si Haggai ng mensahe, ang mga tao sumunod kaagad. It's very unusual po. Kaya nga po si Haggai ay pwede nating tawagin the successful prophet. Because after he preached ng mensahe na ibinigay ng Diyos, yung mga tao po ay sumunod sa kanya. The name Haggai, ang ibig sabihin po nito ay pestal
or festive, yung pong pangalang Hagay, ang ibig sabihin po niyan ay pagdiriwang. And at yan po ay makikita din natin sa Book of Haggai, kung paano nagdiwang ang mga tao nung sumunod sila sa Panginoon. Haggai was probably born in Babylon during the captivity years. So probably, we don't know. The thing is, we don't know a lot of details about Haggai because the scripture is silent about the character Haggai. And probably Haggai was born in Babylon during the captivity years. And he was among the first contingent of Jews to return to Jerusalem under the leadership of Zerubbabel in 536 BC. And Haggai and Zechariah were companions in the prophetic ministry. Si Haggai po at si Zechariah, siya po ay magka-partner na propeta, na pareho silang naglingkod sa Panginoon, naglingkod sa bansang Israel at the same time. But they have difference. Now, let's see the timing, yung setting po. At dyan ko po gagamitin natin yung pong chart na ibinigay sa inyo kanina. Now, ang Haggai po, ito po ay nagko-cover ng span na meron pong span na 4 months ang Book of Haggai. 4 months ang Book of Haggai. Kasi mapapansin po ninyo, in Haggai 1:1, in the second year of Darius the king, in the 6th month, Haggai chapter 2 verse 1, in the 7th month, in the 1 and 20th day of the month, in chapter 2 verse 10, in the 4 and 20th day of the 9th month, in the second year of Darius, in chapter 2 verse 20, and again the word of the Lord came unto Haggai in the 4 and 20th day of the month. So, there are 4 instances that God gave message to Haggai. Doon po sa mga passages na binasa natin, at yung pong span ng mga dates, pag inarap natin yung mga dates na binanggit ni Haggai kung kailan dumating yung Word of God sa kanya, ito po ay may span na 4 na buwan. So that's the details. At pwede nating i-divide as an outline ng Book of Haggai yung pong mga messages na binigay sa kanila ng Panginoon kay Haggai. Meron pong 4 na division po ang Book of Haggai, which we're going to see later on. Na base sa bawat message, based on the messages that God gave to Haggai to deliver it to the Jews, they were written sa Book of Haggai. So, now, let's see the setting po nito. Now, dun po sa map ninyo, chart na makikita ninyo, before the events of their return, unang makita natin, nung 605, ano po ang nangyari? Nung 605 BC, this is the first deportation to Babylon ng mga Hudyo. Tandaan po natin, nung 605, ang namumuno po sa mundo ay ang Babylonian Empire sa pamamagitan ni King Nebuchadnezzar. At ang ginawa po ni King Nebuchadnezzar ay si King Nebuchadnezzar po ay nag-utos na nung pagkatapos pong magtagumpay ni King Nebuchadnezzar sa laban niya sa Egypt at sa Judah sa Battle of Carchemish, kinuha po ni Nebuchadnezzar sa bansa sa Judah ang mga kabataan, ang mga matatalino, ang mga may royal lineage. Sila po ay kinuha, kasama po si Daniel, sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po ay dinala sa Babylonia noong 605 BC. 605. So, sin history po. At that time, nag-i-exist pa po ang Kingdom of Judah, the Southern Kingdom. Pagkatapos po noon, noong 597 BC, 597, 605, and then 597 BC. So, probably 8 years ang nakalipas. 8 years ang nakalipas. Pagkatapos ng first deportation, after 8 years, bumalik ulit si Nebuchadnezzar sa Judah, at dito, kasama na kinuha niya ay sina Ezekiel. Dito, the main person na pwede nating tandaan sa first deportation ay si Daniel. Second deportation ay sina Ezekiel. At dito, nagkandak uli si Nebuchadnezzar ng second deportation ng mga Hudyo. At dito ay sinundan ito ng pagkakasakop ng siege sa Jerusalem during the time of King Jehoiakim. At during this event,
kinuha po ni King Nebuchadnezzar si Jehoiakim at ininstall niya si Zedekiah bilang puppet king during the 597 BC. At pagkatapos dito, so pwede natin itong tandaan na first deportation, si Daniel. Pwede natin itong tandaan, time ni Ezekiel. At noong 586 BC, ano po ang nangyari noong 586 BC? Pagkatapos ng 11 years, 8 years, 11 years, bumalik ulit si King Nebuchadnezzar. At dito, tapos na ang pagtitimpi ni King Nebuchadnezzar. Yan po ang background. Pero alam natin, tapos na ang pagtitimpi ng Diyos sa bansang Juda, sa kanilang kasalanan. At dito, pinadala uli ni King Nebuchadnezzar yung kanyang full force at pinalibutan niya yung Jerusalem. At alam natin sa history, ito po yung time na yung templo at buong syudad ay winasak. At yung ibang mga Hudyo ay pinatay, karamihan ay pinatay, but some of them were also captive and brought to Babylon. And this is, we can see here, destruction of Jerusalem. Destruction. So, 605, 597, 586, sa kamay po ng mga Babylonian. And then meron pong nangyari na kailangan nating tandaan noong 539 BC. 539, mga ilang taon po ito sa math? 40? 41? 47? So, 47 years. Ano po ang nangyari dito? Tapos na po ang kaharian ng Babylonia na ang Panginoon ay pinadala ang Persian Empire upang wasakin po ang kaharian ng Babylonia. Nung panahon po na ito, si King Cyrus ang naging pinuno po ng buong mundo. 539 BC, tapos na po ang empire ng Babylon at ang nangunguna sa buong mundo ay ang Persian Empire. Then pagkatapos po noon, isa po sa mga batas na pinadala ginawa ni King Cyrus is noong 538, after 1 year niyang pamumuno sa buong mundo, nagkaroon po siya ng decree sa buong mundo, sa buong empire niya, na mag-issue siya at nagbigay siya ng permit na ang mga Hudyo ay bumalik sa kanilang lugar upang itayo ang kanilang templo. Noong 538 BC, pagkatapos ng isang taong pamumuno niya. At alam natin, ito po ang decree ni King Cyrus according sa Ezra chapter 1. Tingnan niyo po ang Ezra chapter 1. Ezra chapter 1. May request na basahin po natin yung verse 1 to 4. Ezra chapter 1, verse 1 to 4. Ezra chapter 1, verse 1 to 4. Nandiyan na po kayo. Ready? Read. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you, all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with grease, besides the freewill offering of the house of God that is in Jerusalem. So yun po ay nangyari after 1 year ng pamumuno ni King Cyrus. Nag-issue siya ng decree ng mga Hudyo ay pwede nang bumalik sa kanilang lugar upang itayo ang templo ng Panginoon. And of course, yan po ay providence ng Panginoon. Ang Diyos po ang nangunguna sa mga bagay na yan. At nangyari po yung return, pagbabalik nila, Persia, decree. At nangyari po yung unang pagbalik ng mga Hudyo at 2 years after, noong 536 BC. The first return ng bansang Israel sa pamamagitan ni Zerubbabel. Tingnan niyo po ang Ezra 2:1. Babasahin ko, sundan niyo ako sa Book of Ezra.
By the way, ang book of Ezra, I encourage you na basahin niyo po yung book of Ezra because ito po yung historical events na nasa likod ng book of Haggai. Now sa Ezra chapter 2 verse 1, after 2 years ng decree, sabi dito ni Ezra, now these are the children of the province that went out of the captivity of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, everyone unto his city. Verse number 2, which came with Zerubbabel, Jeshua, Nehim, Seraiah, Reelkiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvaiah, Rehum, Baana, the numbers of these men of the people of Israel. So basically in chapter 2 verse 1, ito po yung unang pagbalik nila sa pamamagitan ni Zerubbabel. 536 BC, after nung 2 years ng decree ng emperor ni King Cyrus, bumalik po ang mga Hudyo. And there are around 50,000 na mga Hudyo po ang bumalik po dito. Tingnan niyo po Ezra chapter 2. Ezra chapter 2 verse 64 to 67. The whole congregation together was 40 and 2,303 score, beside their servant and their maids, of whom there were 7,337, and there were among them 200 singing men and singing women. Their horses were 736, their mules 205, their camels 435, their asses 6,720. So there are around 50,000 people sa pamamagitan ni Zerubbabel ang bumalik sa Judah, sa Israel, sa Jerusalem. At ano ang ginawa nila dito? Dito, in chapter 3, verse 2 and 4, part na ginawa nila, yung altar of burnt offering was built at Jerusalem on the site ng temple ruin. At hindi lamang doon, inobserve nila yung Feast of the Tabernacles, nag-sacrifice sila, at natayo yung foundation. Tingnan nyo yung chapter 3, verse 2 to 4. Nung nakabalik na sila sa Jerusalem, ito ang ginawa nila. Then stood up Jeshua, the son of Jozadak, and his brethren, the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel to offer burnt offering thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. And they set the altar upon his bases, for fear was upon them because of the people of those countries. And they offer burnt offering thereon unto the Lord, even burnt offering morning and evening. They kept also the Feast of Tabernacles, as is written, and offered the daily burnt offering by number according to the custom as the duty of every day required. So ito po ang nangyari. Nung bumalik po sila, doon po sa chart ninyo, nung bumalik sila, sina Zerubbabel, noong 536 BC, isa sa kanilang unang ginawa ay itayo yung templo na nawasak. At anong nangyari doon? Nag-offer ulit, nabalik yung animal sacrifices, nabalik yung pag-observe ng feast, ng Feast of Tabernacle, and also nabalik yung foundation ng templo noong 536 BC. Pero meron pong nangyari pagkatapos po noon. Actually, tingnan niyo po in chapter 3 verse 10 to 11. Chapter 3 verse 10 to 11, and when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levite, the son of Asaph, with cymbals to praise the Lord. And after the ordinance of David, king of Israel, and they sang together by chorus in praising and giving thanks unto the Lord, because He is good, for His mercy endureth forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. So meron pong naging pagdiriwang. Nung bumalik sila sa Zerubbabel, sa Jerusalem, ang mga tao po ay ginawa kagad nila yung utos ng King Cyrus na itayo yung tahanan ng Panginoon, yung templo. At nung natapos yung foundation, nagkaroon sila ng pagdiriwang. Merong joy na makikita tayo sa mga Hudyo nung natapos po yung foundation. Pero ang next event na nangyari sa chapter 4,
meron pong opposition na naranasan po ang mga Hudyo habang binibuild nila yung templo po ng Panginoon. Tingnan niyo po, in Ezra chapter 4, verse 1 to 5, ito po ang naging opposition. So, at this time, sa kamay ni Zerubbabel, natayo na yung foundation, pero meron pong masamang event na nangyari. Sa buong chapter 4, makikita natin yung opposition ng mga Samaritans sa pagtatayo ng mga Hudyo. Now when the adversary, verse 1, now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple of the Lord God of Israel, then they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers and said unto them, Let us build with you, for we seek your God as you do, and we do sacrifice unto him, since the day of Esarhaddon, king of Assur, which brought us up hither. Verse number 3, But Zerubbabel and Jeshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God, but we ourselves together will build unto the Lord God of Israel, as King Cyrus the king of Persia had commanded us. Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them building, and hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of King Cyrus, king of Persia, even unto the reign of Darius, king of Persia. So, dun po sa mga details na binanggit ni Ezra, mula po nung dun sa mapa po ninyo, hindi po natapos yung pag-uudyok ng mga Samaritan sa mga taga-Juda na huwag niyong ituloy ang pagtatayo ng templo hanggang sa pamumuno po ni Darius. So, kung titingnan po ninyo, actually, 14 years po ang naging span. Yung pong verse 4 and 5 na binasa natin sa chapter 4 ng Book of Ezra, yun po ay 14 na taon na ang mga Hudyo ay pinrustrate upang hindi itayo at itapusin ang templo. So hanggang sa panahon po ni King Darius, you can see that in the map, in the chart rather. Now, ano po ang nangyari? Tingnan niyo po yung verse 23 and 24 ng chapter 4. Now, ang ginawa po ng mga Samaritan, yung mga enemies na pumipigil sa pagtatayo po ng templo, gumawa po sila ng sulat sa emperor na nagpatigil po talaga ng temple building. Verse 23, Now when the copy of King Artaxerxes' letter was read before Rehum and Shimshai the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem unto the Jews, and made them to seize by force and power, then cease the work of the house of God which is at Jerusalem. So it ceased unto the 2nd year of the reign of Darius, king of Persia. At ito po yung masamang balita na naranasan po ng nina Zerubbabel nung panahon po na ito. Pinigilan po yung pagtatayo nila ng templo. Natapos na po yung foundation, so we can say na tapos na po yung foundation, pero yung pinaka-structure, hindi pa po tapos. At 14 na taon po na nakatenga or na hindi natapos ang templo. So, diyan po pumasok si Haggai and Zechariah. Nung panahon po ito, dun po sa chart ninyo, I hope makikita ninyo, dun po si Haggai and Zechariah, dun po sa chart, makikita nyo na sila po ay pumasok sa eksena nung pumasok din si King Darius. Remember, twice na binanggit ni Ezra na yung temple building was ceased until the reign of Darius. At nung panahon po na yon, si Haggai and Zechariah, ang mga propeta na ginamit po ng Panginoon upang mapagpatuloy ang pagtatayo po ng templo. So, yan po yung nangyari dito. Now, from part 534 BC hanggang 520 BC, 14 years na hindi po natapos yung templo. Foundation lang, merong foundation, Ezra chapter 3, masaya sila, nagdiwang sila kasi yung foundation, yung pinaka-foundation ng templo ay natapos na. Pero from 534 hanggang 520 BC, because of the opposition, because of the decision of the emperor of the Persian Empire at that time,
yung temple po ay natenga o hindi po natapos. It was ceased. At fast forward, in Ezra chapter 6, verse 14 to 15, doon niyo po makikita kung kailan natapos po yung templo noong 516 BC. Natapos lang po yung templo 516 BC. You can check Ezra chapter 6, verse 14 and 15. And another things na gusto kong tandaan nyo with regards to date is 458 BC. Ito po yung second return ng mga Hudyo. First return, 536. Second return po nila sa pamamagitan ni Ezra. Dito, time ni Zerubbabel. 458, time ni Ezra. Bumalik po sila sa Judah. And huling wave ng pagbalik ng mga Hudyo ay noong 445 BC during the time of Nehemiah. During the time of Nehemiah, kung saan yung wall ay na-rebuild at si Nehemiah ang ginamit ng Panginoon upang ma-rebuild ang templo. You can see all those dates dito po sa chart na ibinigay ko po sa inyo. Now, ang Hagay po, dito po siya pumasok. Sa pagitan po ng 534 hanggang 520 BC, kung saan merong 14 na taon na wala silang templo. Now, anong ibig sabihin anong implication sa isang Hudyo na walang templo? It's just like a Christian who doesn't have a church life. Just think about that, na Kristiyano ka, pero wala kang church life. Yan po yung implication dito na makikita natin dito sa Book of Haggai. Na, imagine niyo 14 na taon, 14 years. Meron ba tayong 14 na taon? Let's say, na-save ka, 20-year-old. Let's say, na-save ka, 30-year-old. And then, nag-decide ka na, sa 44-year-old ko na lang ako magsaserve sa Panginoon. For 14 years, i-ignore ko muna ang Panginoon. Do you think it is the will of God for you to do that? At yan po ang nangyari sa bansang Israel. Yan po ang nangyari sa mga Hudyo. Just think about 14 years wala silang temple life. 14 years hindi sila nagnanambahan sa Panginoon, nag-o-offer sa Panginoon. And that's what happened. And that's why si Haggai pumasok sa eksena upang ipakita sa bansang Israel, sa mga Hudyo, na kailangan ninyong unahin ang Panginoon. Now, ang Book of Haggai po, hindi po to all about church building. Na kung kailangan natin ng structure, meron tayo, kailangan natin magtayo ng auditorium, magtayo tayo ng church building, ay Book of Haggai? No. Ang Book of Haggai po, ang tema po ng Book of Haggai is kailangan nating unahin ang Panginoon sa ating buhay. Put the Lord first in your life. At dito, pinakita dito ni Haggai, bakit kailangan nating unahin ang Panginoon? Ano ang mga blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon kung uunahin natin siya? At ano ang mga resulta ng anong nakakalungkot na kalalagayan kung hindi natin unahin ang Panginoon? At that's the Book of Haggai. Now, ito po ang historical background nito. God willing, next week, titingnan natin po ang chapter 1 ng Book of Haggai. Iisa-isahin po natin yung bawat verse, titingnan natin yung kahulugan, at i-apply po natin ito sa ating buhay. Pero as we see yung overview po ng Book of Haggai, ang pinakatema po ng Book of Haggai is put the Lord first in our life. Na bilang application sa ating mga mananampalataya, yes, mahalaga ang school, kung ikaw ay kabataan, pero nang uunahin mo, school ba o ang Panginoon? Mahalaga ang trabaho, pero unahin natin, trabaho ba o ang Panginoon? Mahalaga ang birthday party ng relatives, pag Sunday, pero nung uunahin natin, ang birthday party ba ng relatives o mag-church? At yan po ang Book of Haggai sa ating buhay. Sino ang unang-una natin? Ang Panginoon ba o yung mga sarili nating pangangailangan? Kasi nung si Haggai po ay nag-preach sa mga Hudyo, ang mga tao po ay abala sa restoration ng bawat ng kanilang Jerusalem. Abala sila. Walang masama na i-restore ang Jerusalem. Magtayo ng mga bahay kasi nasira ito.
para sa kanilang sariling benepisyo, ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Pero ang tanong, ano ang mas mahalaga? Ang Panginoon ba o ang mga bagay na pinagkakaabalahan natin? At yan po ang mensahe po ni Haggai. Bilang challenge po sa atin, especially sa mga kaibigan namin, ang pinakamahalaga pong makita natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi wala pong kwenta ang buhay natin basically kung wala kang relasyon kay Jesus Christ. That's right. Kailangan mo magsisi at manampalataya at doon mo may enjoy ang mga blessing na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pero sa mga mananampalataya, now, nasaan ang Panginoon sa iyong buhay? Siya ba ay kailangan mo lang kapag available ka? Ang pagbabasa at pag-aaral ba ng Bible ay ginagawa lang natin kung may free time ka? Nasaan ang Panginoon sa iyong buhay? Siya ba ay una? Sa iyong araw, sa bawat araw ng iyong buhay, ang Panginoon ba ay una sa iyong buhay? At yan po ang mensahe ni Haggai na magiging application at lesson po sa atin. Nasaan ba ang Panginoon sa aking buhay? Baka katulad ako ng mga Hudyo na to, naabala ang mga Hudyo sa maraming bagay para sa kanilang benepisyo pero nakakalimutan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. I hope na unahin natin ang Panginoon. Shall we pray? Manaming Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa Book of Haggai as we see the historical background of the Book of Haggai. We pray that these details that we just learned about the Book of Haggai would help us as we interpret and study the Book of Haggai. We pray na bigyan niyo kami ng tulong at pangunguna, and higit sa lahat, tulungan niyo kami mga Kristiyano na unahin namin ang Panginoon sa aming pong buhay. Huwag kaming maging katulad ng mga Hudyong ito na abala sa maraming bagay, pero kinalimutan nila ang kanilang temple life. Sa ngalan po na aming Panginoon sa Kristo, Amen.